Brian the Hawaiian Punch Viloria, tagumpay na nadepensa ng WBO flyweight title laban kay Giovanni Segura ng Mexico. Sa California, lalaking hubot-hubad na nagtangkang tumakas matapos habulin ng mga pulis na corner ng aso. At Lindsay Lohan pinayagang magbakasyon sa Hawaii ng kanyang probation officer. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Umali ang makina ang posible umanong dahilan ng pagbagsak ng light cargo plane sa Parañaque nitong Sabado. Iniimbestigahan na rin daw ng mga otoridad ang alegasyong may kargang gasolina ang bumagsak na eroplano. Narito ang report ni Steve Dailisan. Ito ang kuha sa light cargo plane ilang segundo bago bumagsak, nagliyab at nagdulot ng sunog sa barangay Don Bosco. Ang video na ito at ang testimonya ng mga nakasaksi ang isa raw sa mga magiging susi ng investigasyon ng mga accident investigator ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Pinalikan nila ang crash site. Mano-manong binuhat ang dalawang makina para dalhin sa hangar. Na-recover din ang ID ng isa sa mga pilotong si Captain Jesse Kim Lustica. Bagamat walang flight data recorder o black box ang ganitong uri ng eroplano, importante raw na masuri ang dalawang makina nito para malaman kung alin ang pumalya na posibleng dahilan ng pagbagsak. Isasabit natin yan sa appropriate facility. Tear down will be conducted. Tear down inspection. Baka may makikita pa tayo na ibang data for investigation. Sa initial na investigasyon, galing ng Palawan ang eroplano at mula rito sa Maynila, papunta naman sanang Mindoro bagong aksidente. Kaya alamin ng mga otoridad kung sumailalim ba ito sa routine maintenance inspection bago muling lumipad. Sisilipin din daw ng kaap ang alegasyong may kargang gasolina ang eroplano. That is illegal. You cannot bring in fuel on board an aircraft. Sa flight plan na isinumita ng mga piloto, dalawa lang sila nasakay pero ayon sa kaap, may isa pa umanong pasahero. Bubusisiin din daw ng kaap ang pinakahuling komunikasyon sa pagitan ng dalawang piloto at ng Air Traffic Control Tower. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw nakikipag-ugnayan sa kaap ang Aviation Technology Innovators o ATI at may-ari nitong si Captain Arthur Velasquez na kapwa ipapatawag ng kaap sa pag-usad ng investigasyon. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Sa isang covered court naman, pansamantalang nanunuluyan ng mga 100 pamilya na nawalan ng tirahan dahil sa pagbagsak nga ng light cargo plane. Hiling nila sa mga otoridad, mabigyan sila ng bagong tirahan, lalo na ngayong nalalapit na po ang Pasko. Darito ang report ni Julio Segovia. Kitang-kita natin yung lawak ng pinsala na iniwan ng plane crash. Kung inyong mapapansin, ay talaga namang halos na abo yung mga kabahayan dito. Actually, itong ang bubong na ito, kung inyong makikita, ay nagkayupi-yupi na. Meron pang mga pako na nakausli. Pero kahit nga medyo delikado, yung mga residente ay patuloy pa rin sa pagsalba ng kanilang mga gamit dahil baka raw meron pa namang mapakinabangan. Si Mang Roger, inipon ang mga yero ng nasunog na bahay na pwede pa raw ipakilo. Yun ang Pasko namin ngayon, talaga malungkot. Dahil wala na kaming bahay, wala pa kami tira. Hindi rin alam ni Mang Simonico kung paano sila magpapasko. Bukod sa sugatan ng anak at apo niya sa insidente, mahigit 20 alaga niyang baboy ang nasunog. Yung Pasko malungkot sa amin. Bakit po? Ay wala eh, yung negosyo ko nawala eh. Sa pinakahuling tala ng pulisya, 30 bahay ang natupok. Apektado humigit kumulang 100 pamilya na pansamantalang nanunuluyan sa covered court. Sana po matulungan po nila kami makapagpatayo kagad ng bahay para po bago po dumating yung Pasko, meron na po kami matitirhan. Paano kayo ngayong Pasko? Hindi ko po alam. Bahala na po ang Diyos. Sa gitna ng trahedya, di pa rin nawawala ang kabayanihan. Bilib ang ama ng 11 taong gulang na babaeng nagka-second degree burns matapos tangkaing sagipin ng kanyang kaibigan sa mismong lugar na binagsakan ng eroplano. Nagpapagaling ang bata ngayon sa ospital. Proud din ako sa kanya kahit ganun nga nangyari sa kanya. At pinilit niya pa rin na magkisalba sana ng tao. Ang mga rumesponding bumbero, wala namang inaksayang sandali. Pero sa lawak ng pinsala, mga residente ngayon ang nagdurusa. Hiling nila itulong para mairaos pa rin daw nila ang Pasko nang may ngiti sa labi.
Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Napaga naman ang bakasyon na may 3,000 estudyante matapos masunog ang kanilang silid-aralan bunsod ng pagbagsak ng eroplano sa barangay Don Bosco sa Parañaque City. Narito ang report ni Tricia Zafra. Halos matuliro ang mga residenteng nasunugan sa kaiisip kung saan sisilong sa mga susunod na araw. Mas maganda kung ipagawa na lang ito kasi kung ililipat kami sa malayo, mapapalayo kami sa mga trabaho namin. Si Mang Willie, hindi bali na raw malayo sa trabaho, basta may mas maayos na matuluyan ang kanyang pamilya. Bahala ng Panginoon kung saan kami lilipat. Kung lilipat kami, kung saan ang medyo maganda, doon kami. Ito yung bakanteng lote na pinagbagsakan noong cargo plane. Meron lamang itong laki ng 1/4 ng isang basketball court, pero dahil sa lakas ng pagsabog ay lumikha ito ng sunog. At dahil pawang gawa sa light materials yung mga bahay rito, umabot sa humigit kumulang 100 metro yung apoy, dahilan para madamay. Pati yung eskwelahan hindi kalayuan. 3,000 mga estudyante ang napaagang bakasyon dahil sa insidente. Wala na rin silang Christmas party. Sa January 3 na sila babalik sa pag-aaral, pero kung saan sila magkaklase, hindi pa alam. January 3. So makikiusap po kami na magkakaroon kami ng mga makeshift classroom sa ating gymnasium sa barangay. Kung hindi po kasya yun, makikipag-usap po kami sa ibang mga paaralan na malapit po sa ating vicinity. Halos lahat ng classrooms ngayon dito sa F. Serrano Elementary School ay ganito na ang itsura pagkatapos ng nangyaring sunog. Ayon sa kanilang punong guro, 30 sa 38 mga silid-aralan dito sa elementary school ang hindi mapapakinabangan ngayon at tinataya nga abutin pa ng Hunyo sa susunod na taon bago mapalitan ng bago yung mga gusaling nasunog dito. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting. Ang nangyaring plane crash sa Parañaque, bubusisin po mamaya natin sa Talakayan with Igan at makakasama po natin si Parañaque Mayor June Bernabe. Sa ibang balita, kakusa Party List Representative Ranulfo Canonigo sugatan matapos pagbabarilin sa tapat ng kanyang bahay sa Marikina. Iniimbestigahan na ng mga pulis kung sino ang nasa likod ng pananambang. Narito ang report ni Dano Tingkungko. Pasado alas 5 ng hapon itong linggo ng pagbabarilin ng mga di pa nakikilalang lalaki si Kakusa Party List Representative Ranulfo Canonigo sa harap ng kanyang bahay sa Fairlane Subdivision sa barangay Nangka, Marikina. Ayon sa mga pulis, kababalik lang ni Canonigo galing Zamboanga del Norte. Nananghalian muna siya sa isang mall sa Marikina bago umuwi. Nung nababa yung driver, upang buksan yung gate, sabay bumaba rin yung bodyguard. Yun, bigla lang nakarinig ng putok. Kwento naman ng kapitbahay ng kongresista, mga nakasakay daw sa motorsiklo ang bumaril. Wala naman daw silang alam na kaaway si Canonigo na 9 na taon nang nakatira sa lugar. Mabait naman yun eh. Hindi namin alam na wala naman kami nakikitang dito, babanta-banta sa kanya eh. Ilan taon na po? 9 years na sila dyan. Hindi minsan napaaway na po ba siya? Wala naman. Nakakabigla po yung nangyari. Bigla nga kami. Nagtamo ng tama ng bala sa magkabilang braso, kaliwang leeg at hita si Canonigo. Una siyang sinugod sa San Andres Hospital ng kanyang driver kung saan siya nilapatan ng first aid saka inilipat sa St. Luke's, Taguig. Sa ngayon ay stable na raw ang lagay ng kongresista. Sa estilo ng pananambang, malaki raw ang posibilidad na pinagplanuhan ng krimen. Bagong araw ang pamamaril, may mga pahiwatig na raw sa kanyang kampo. Ayon sa kanyang personal bodyguard na nung nakaraang buwan, may na-receive na text message na kung mag-ingat ka, yayariin ka, sabing ganon. Binasa niya yung text message na yun sa loob ng sasakyan. Ayun, tapos tumawa lang. Ang sabi raw niya, mukhang mamamatay ako sa baril. Ayon sa kanyang bodyguard, mukhang mamamatay ako dahil malaki ang nakakabangga ko, malaking tao ang kabangga ko, kabing gano'n. Parang gano'n. Nabanggit mo ba yung bodyguard kung sino yung posibleng malaking tao na kabangga? Wala naman siyang ayaw niya magsalita raw. Blanco pa ang pulisya sa mga nasa likod ng krimen. Hindi kasi naplakahan ng motorsiklong ginamit ng mga suspect. Daragdagan na rin daw